Hello guys, for today's video magpapagulong nga pala ako ng wool. Kinatingan ko na yan. Tapos inahanda ko na rin yung sapin. Kung nakikita nyo naman, guys, protection bago action. Ngayong araw na to guys, pag-usapan natin yung dread test. Ang dread test guys, yan yung ini-evaluate ka ng foreman o kaya ng evaluator kung nasa tamang paraan ba yung ano mo, yung paggawa mo. Tulad ng sa pintura kasi guys, may dread test kami dito bago ka makapasok. Hindi porket nag-apply ka at kinuhanan ka na ng ano, pasado ka na. Siyempre hinahanap nila yung quality, yung bilis ng trabaho, tapos yung paano mo mapapaganda yung gawa mo. Ganito guys, may tips ako sa inyo kapag ano, mag-a-apply kayo bilang isang pintor sa building, lalo na pag sa mga condo. Ganito ang tips ko lang sa inyo. Pag magde-dread test kayo, siyempre may masilya tayong gagamitin. Pag nagmamasilya kayo, kailangan ang gagamitin nyo is yung radelang bakal. Yan guys, maganda gamitin yung guys kasi mas mabilis yung napapahiran yung wall at mabilis yung matatapos. Tapos yung radela, nakakahabol siya ng mga lubog-lubog. Yan guys, gagamit kayo ng radela. Huwag kayong gagamit ng paleta. Kasi pag paleta ang ginamit nyo, pag nakita kayo ng nag-i-evaluate sa inyo, bagsak na kayo nun. Hindi na kayo papasa. O hindi sayang naman yung pag-apply mo. Kaya gagamit kayo ng radela. Tapos pag nagpahid na kayo nun, kailangan hanggang balikat yung pahid nyo. Mula paa hanggang balikat. Kung kaya nyo pang itaas, itaas nyo na. Siyempre, para pumasa kayo. Ikaw ba naman na nag-i-evaluate, magpapasok ko ng tao, gusto mo ba maliit lang yung pahid? Siyempre, hindi naman sila papayag nun. Gusto nila mabilis, quality, para naman hindi malugi yung kung ano nila, kumpanya nila. Kahit sa inyo naman kung magkukuha ka ng tao, ang mangyayari, kukuha ka as kuyakoy, edi natalo ka na, di ba? Tapos guys, kailangan makinis para ano, swabe. Makikita naman ng nag-i-evaluate sa inyo niyan nagde-dread test sa inyo kung maganda yung gawa nyo. Pero pag ganun yung ginawa nyo, sigurado tsansa pasado kayo. Tapos may dread test din ng pagulong. Pag nagpagulong kayo ng pintura, huwag nyo uumpisan sa taas. Halimbawa, kung sa taas kayo magsisimulang magpagulong, siyempre babagsak yung pintura nyo, diba? Babagsak yun sa ano, papatak yun, panigurado yung papatak yun sa flooring. Kaya mag-uumpisa kayo mga isang dangkal o isang dangkal kalahati magmula sa flooring, doon nyo idikit pataas yung ruler nyo. Tapos kung sa akin lang, one stroke lang kung akong paano yun lang kasi maganda talaga yung one stroke. Kasi yung ibang ruler, pag pinahid mo pataas, buwaghag, pag pababa naman, patiklop. Kaya mas maganda talaga yung one stroke. Kasi kung puro pababa, halimbawa hinagod mo na ng hinagod lahat, kinalat mo na yung pintura, tapos alam mo na kung ano yung patiklop na ruler na hagod, dun ka lang. O puro pababa lang, kaya parehas ang texture nun guys. Marami kasi dito bumabagsak sa dread test. Minsan ina-evaluate ka pa ng 3 days bago ka nila i-hired. Ganun sa ibang company. Pero dito sa company na pinasukan ko, kapag bumagsak ka sa dread test, wala na talaga. Hanap pa na naman ng panibagong company na applyan mo para pumasa ka ron. Kaya yun guys, yun lang ang tips ko sa inyo. Saka pagdating sa trabaho, kung nakapasok na kayo, syempre yung binigay sa inyo na task, kailangan maibigay nyo yun. Yung schedule. Syempre pag hindi mo naman nagampanan yun, ang magiging record mo naman nun, unproductivity naman ang re-record sa'yo nun. Pwede ka naman nilang tanggalin kasi nga hindi mo naibigay yung tamang trabaho. Ganun yun guys, maraming ganun nandito nangyayari. Unproductivity yung record nila, kaya tinanggal sila. Saka nga pala guys, pag bago kayo mag-apply, kailangan kumpleto kayo ng gamit.
Minsan kasi hinahanap din nila yun. Yung gamit mo, kailangan kompleto. Pwede ba yun? Pumasok ka ng trabaho, wala kang gamit. Anong gagawin mo sa loob? May pagkwentuhan. Kailangan talaga na kompleto ka sa gamit. Kasi minsan wala ka pang kakilala. Mahirap manghiram. Okay lang kung kasama mo na yung mga dati mong kasama. Yan, makakahiram ka sa kanila. Pero kung wala ka talagang gagamitin. Tulala ka lang sa isang tabi. Baka isang araw pa lang, tanggal ka na. Edi, iyak ka na talaga yan. Ngayon, nalalaman mo kung anong buhay construction. Ganito ang buhay construction. Painting works nga pala trabaho ko. Ayan, puro condo ginagawa ko dito. Bihira tayo mapunta sa panlabas kasi may mga naka-assign naman yan dyan. Thank you na pala sa mga supporters ko at sa mga followers ko. Maraming salamat. Sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo.